Hindi lang to isang piece of evidence, ngunit multiple pieces of evidence to na pwede magsama-sama at makonsider na circumstantial evidence upang may pakita na may probable cause upang ma-charge sila. Personal na nagtungo sa Department of Justice si Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC Chief Undersecretary Gilbert Cruz upang magsampa ng reklamo laban kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go at 13 iba pa. Kasama niyang dumating sa DOJ ang ilang opisyal ng Philippine National Police, Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG. Nagugat ang reklamo sa pagsalakay ng PAOK sa isang Philippine Offshore Gaming Operator o POGO Hub sa compound na sinasabing pagmamay-ari mismo ng alkalde noong March 13, 2024. Ayon kay DOJ Undersecretary at Interagency Council Against Trafficking o IACA Chief Nicolas Felix T., maraming ebidensya na magpapatunay sa koneksyon ni Go sa operasyon ng POGO sa kanyang bayan. Lumabas na mga ebidensya dito tulad ng fact na siya ang nag-apply doon sa dating NOLO, sa NOLO from the local government. Lumabas din ang kanyang involvement doon sa lessor company. At kasama na din yung mga ibang ebidensya dyan tulad ng mga pangalan niya na lumulutang sa mga sabi-sabi mga dokumento na nahanap na sa POGO compound. With this, we are very happy because we have enough collaboration with IACAT, and because of this DC-20, I think the cases against these individuals is strong enough to stand in court. Kasama sa inireklamo ang 13 pang individual kabilang ang umano'y business partner ni Go na si Huang Ziyang na pugante sa China, Zhang Ruijin at Baoying Li na kapwa sangkot sa malaking money laundering case sa Singapore. Respondent din ang dating Technical and Livelihood Resource Center Deputy Director na si Dennis Cunanan. Ayon sa DOJ, simula pa lamang ito dahil maaring may mga maidagdag pang mga reklamo. Pinoproseso na rin ng DOJ ang paghingi ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban kay Go para mamonitor kung sakaling lalabas siya ng bansa. Tiniyak naman ng kagawaran na bibigyan ng due process ang lahat ng respondent at dadaan sa pag-aaral ng mga piskal ang reklamo bago formal na iakyat sa korte. Samantala sa pahayag ni Mayor Go, sinabi nito na hindi sapat ang pagkakaroon niya ng koneksyon sa mga kumpanya o individual, lalo na kung hindi naman malinaw para idawit siya sa kasong human trafficking. Dagdag pa nito, kung mayroon talagang konkretong ebidensya ay dapat mas maagang naisampa ang mga reklamo laban sa kanya. Ayon naman sa mga abogado ni Go, sasagutin at haharapin ng alkalde ang mga reklamo laban sa kanya at nanindigan din ang alkalde na hindi siya sangkot sa anumang operasyon ng POGO sa bansa. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.